Kasi politika man talaga ang motibo nito at kung walang politika ito, sabi ko nga, our country is assertive. Magkaawa yan lahat ng mga diplomatic initiatives gagawin. Kahit na nagkasala na talaga sa ibang bansa, gawa ng paraan para maibalik dito sa ating bansa. Kahit na ang crime ay committed doon sa country na yan, wala tayong jurisdiction. In fact, ang ating embahada ay sumisikap yan na mapagbigyan ng lahat ng mga legal assistance at kung po pwede bigyan ng clemency para maibalik sa ating bansa. Yan talaga ang gagawin ng bansa kung walang politika. Pero pag politika, kahit walang kasalanan, kahit pa at the expense of our sovereignty, at the expense of our constitution, basta ma-achieve lang ang political goal, gawin na lang lahat. Yung bang Machiavellian principle, Admar, na the end justifies the means, yan ang masakit ngayon. Kahit anong paraan, basta makuha namin ang gusto, foul or fair means, gawin namin. So kahit foul na gawin nila, they will do it. Wala silang takot sa tao, walang takot sa Diyos. Iwan ko anong nangyari sa ating bansa ngayon. Apo. Attorney, may 8 individual ang sinama, pinangalanan po ng ICC prosecution na kasabwat umano ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa war on drugs ng nagdaang administrasyon. May legal na patayan ho ba itong pagdawit po sa kanila? Now, from the face of it, the fact that they are co-perpetrators, I don't believe, maybe my opinion is biased, I don't believe that it would hold water. Now, the ICC can make charges. It's their business. But to make it enforceable, we have to sacrifice our country's jurisdiction in order to do it. Remember, ICC does not have an enforcement mechanism. It can only happen when the domestic laws or own government will allow it to happen. Now, again, if that situation will continue to happen, that our government will cooperate with the ICC in whatever means that the ICC wants it done, then again, what is being sacrificed is our sovereignty. Opo. And our constitution. Opo. Pero attorney, yung Malacanang mismo nagsabi na anytime kung may lalabas bang arrest warrant ay tutupad rin. Ipatutupad daw ito. Nagiging extension naman natin itong ICC na ibang korte natin sa ating bansa. Parang ganun ang nangyayari. Ano pong dating pa para sa inyo? Masakit yan, Jade, kasi we have already withdrawn from our membership in that Rome Statute. And being no longer a member, our country is no longer obligated under the terms and conditions of the treaty that our country has already withdrawn. It can only do so if we have to re-enter, and our re-entry needs 2/3 approval from the Senate. The fact that we have not yet rejoined to the ICC, we are not part of the ICC, so we have no obligation as a country to enforce or to comply with whatever requirements that may have been imposed under that treaty that we are no longer part of. Kung sakali mang magkakaroon po ng ganon, attorney, magkasundo sila, magkaroon po ng a-apply muli tayo ng member dyan po sa ICC, may retroactive effect ho ba? Ganon pa rin? Wala. All agreements, in fact laws that general ang application dyan are prospective in character. Na kahit pa maging member tayo ngayon, we cannot go back. It cannot be retroactive because that is adverse or prejudicial to the persons that have been affected of that treaty. Opo. Pero sa nakikita po ninyo, attorney, bakit, kasi ang sinasabi ng iba, parang kulang daw ng ebidensya, kaya mahina yung ebidensya, kaya doon sa labas ng bansa,
ipinipilit na litisin o dinggin po ang kaso na ito ng dating Pangulo at ng iba pang mga individual. Nakikita rin ho ba ninyong ganon or at saka meron din pahayag ang Malacanang na mas maganda daw doon sa yung venue kasi hindi madaling ma-impluwensyahan. Kung mananalo man yung kabilang parte o partido, yung prosecution, yun po wala pong magsasabing wala pong makapagsasabing na impluwensyahan parang na yung kanilang naging desisyon. O kung matatalo man, ganun po yung magiging resulta ng paglilitis po diyan sa labas po ng bansa diyan sa ICC. Ano pong tingin po ninyo? It's painful, Jade, kasi that is an admission of inutility. As a country, normally a country is assertive of its jurisdiction, assertive of its authority. Ngayon, parang sinabi natin na wala tayong kaya dyan. So, parang it's a slap on our judiciary. It's an insult to our existing robust and functioning judicial system na hindi kaya. Paano ba mangyari yan? We were able to convict, to reach to its final conclusion yung kaso ni Ampatuan, yung sa Maguindanao Massacre na isa ding karumal-dumal na crime. Crime against humanity yun eh. Pero ngayon, bakit sabihin natin na walang kakayanan ang Pilipinas? So, if that is the case, we have to stop existing and claiming to be a country. Now, walang ibang motibo ito, Jade, except to decimate the Duterte forces in the Senate. Kasi ang pakin talaga naman nila ay talagang ma-eliminate si Vice President Sara Duterte sa presidential race, and they thought that by threatening these senators, maybe they will be able to parang change their position kung sakali mang may Senate trial, so that they can get the 16 number of votes that are needed to convict in the event na mayroong impeachment complaint na ipasa doon sa Senado by the House of Representatives. So part ito ng grand preparation nila. Pero sa tingin ko, kahit pa assuming mawala sila Senator Bato, Senator Bongo, but the 16 numbers threshold will remain kasi ang sabi ng Constitution, 16 of the total membership of the Senate. So it won't change. The mathematics won't change. Opo, baga. So, bottom line dito, politika. Bottom line, politika. Kung walang politika ito, siguro ang country nito ay magtapang-tapangan na mayroon tayong jurisdiction. Nagtapang-tapangan na tayo sa China na parang katawa-tawa yung posisyon natin. Ito pa kaya na ICC na wala tayo, hindi tayo member. Pangalawa, yung ICC ay walang enforcement mechanism. Institusyon lang yan eh. Walang police. O, para tayong bumigay kasi yan ang gusto natin. Yung ICC ay unintended beneficiary lang sa political plan ng Marcos administration to decimate and to eliminate the Dutertes from the political scene in our country. Baga, linawin ko lang, attorney, kung sakali mang matuloy kasi politika ng pinag-uusapan yung impeachment o kahit anumang mga botohan na gagawin sa Senado at kung sakali man na maaresto nga itong dalawang senador, possible pa rin silang makaboto. Baga. Maybe they cannot vote, but the 16 na requirement to conviction would remain. Opo. Would remain. Ang kailangan hindi naman ang panggigipit ang pinaka mabisang paraan diyan. Ang mabisang paraan nila ay makakuha sila ng 2 o 3 from the minority bloc to join yung majority na in fact sa majority nga sa tingin ko madami din yan ang ayaw bumoto sa impeachment, ayaw bumoto ng conviction because they are thinking of their political future after in 2028.
Opo, kasi ngayon nakikita kasi mismo yung mga taong bayan nagsasabi mawawala yung lahat ng mga kaalyado ng mga Duterte sa Senado ay unti-unti nang tinatanggal kung hindi man kinakasuhan o kaya ay binibigyan ng mga issue. Oo nga, yan talaga ang kanilang evil plan. Politika ito para talagang elimination talaga ang ginawa nila by all means, kahit foul. Pero dapat yung mga senators ay talagang they will remain as strong, courageous because the people are behind them. Opo. Pero attorney, balik lang ako doon sa legal na aspeto lamang. Kung sakali mang papayagan o ipatutupad ng pamahalaan ito ngang arrest warrant, kung meron man, doon sa 8 individual pa o kung meron pang iba pa dito sa ICC, kung ipapadala sila sa ICC. Ito'y malinaw na labag-huba sa ating konstitusyon na. Yes, very clear. Number one, walang jurisdiction. Walang jurisdiction. Number two, in fact, kahit pa nga member tayo, yung ICC ay court of last resort yan. Ibig sabihin, they can only function kung meron tayong failure, non-functional na judicial system. So, it's not obtaining in our situation right now. So, sa tingin ko, they have a strong legal basis to thwart or to restrain whatever action that the ICC may do in cooperation with our Philippine government. I think they know what to do. They will file a petition with the Supreme Court, and hopefully the Supreme Court will assert the sovereignty and the independence of our country and the rule of law. Opo, bago ko lang ipasa kay part and attorney, may exemption ho ba ang palasyo, ang Malacanang, dahil sila mismo nga yung nagsasabi tungkol po dito sa issue na yan. Exemption? Exemption na Ours is a government of laws and not of men. Nobody is above the law. Attorney Bocal, mayong buntag si Admar po ito. May buntag, Sir Adman. may Opo, buntag. dito po tayo sa, balikan ko lang po din itong issue po sa ICC versus sa PRRD. Hindi pa po malinaw kung nakipag-ugnayan ba ang Pilipinas, ang gobyerno natin, sa ICC, lalo na in terms of investigasyon. Kasi marami tayong naririnig na meron na daw, nakapunta na rito yung prosecutor, nakipag-ugnayan na raw sa iba't ibang mga law enforcement agency, tapos meron din binabanggit ang gobyerno na wala. Maraming hindi mo malaman kung meron ba ang pakikipag-ugnayan o wala. Sakali naman po, kung merong... We were not born yesterday, Admar. Opo. Hindi naman tayo oto-oto. Hindi man mangyayari yun kung walang makipag-ugnayan. Close cooperation and coordination ang nangyayari. Opo. Kaya nga it happened. Nangyari yung illegal na abduction, illegal na rendition ni Pangulong Duterte doon sa The Hague because of the cooperation of our Philippine government to the ICC. Meron po bang pananagutan ang gobyerno sakali po talaga na tumulong sila para sa investigasyon na dito po, attorney? May day of reckoning yan, Bumbo, kasamang Admar. Time, merong oras na yan to demand and to yung justice, when is justice will be served. There's a time for it, but under this present administration, wala tayong maasahan. Pero kung Kasi ang ginawa Apo. ay paglabag talaga yan, kasamang Admar. Pero kung Violation of- attorney, kung dito talaga kumuha or nakipag-ugnayan, halimbawa lamang po talaga, no? Kasi pwede nilang i-deny din kasi yan, pero halimbawa po talaga na nakipag-ugnayan sila, nagbigay sila ng mga ebidensya or yung kung ano man yung nakuha nila dito sa investigasyon, pwede rin silang sigilin. Bakit hindi na lang dito na lang litisin? Considering dito rin naman ninyo kinuha yung mga impormasyon, attorney. Yes, exactly. That's what we want. Kasi we are still a country and we are claiming to be, we are proud na meron tayong demokrasya. We shout to the whole world na itong ating bansa ay pwede maging model ng ibang bansa in terms of our laws kasi madami tayong mga galing na mga tao dito. We have the brightest of all
people in the world. Tingnan mo yung mga curriculum vitae ng ating mga leaders, lawyers, economists, PhD holders, doon pa sa mga Harvard, mga Wharton. So, talagang we are a country that is blessed with talented people, and in fact, we have functioning institutions, democratic institutions na pinaglaban natin over the decades, century na kinagigiliwan tayo ng ating mga kapitbahay noon. Because mayroon tayong bansa na masasabi natin na mayroon talagang functioning democratic institutions. At isa dyan, yung ating judicial system. Why not try here? Bakit sabihin natin na wala tayong kakayanan? May ebidensya na tayo. May ebidensya sila na sabi nila mayroon. Kanino man ang mga galing na supposed mga victims. Di ba mga Pilipinos yan? Ngayon ang government ay talagang adverse. Kalaban nila mga Dutertes. Kalaban nila yung mga katauhan ng mga Dutertes. So, I think the field is even. So, at judicial trial can be fairly expected to be done here na wala masasabi na may mga witnesses can be influenced one way or another. So, in effect, wala nang influence ang mga Duterte. Ang mga Duterte nga ngayon ay parang persecuted. So, how can they be influencing the process, sa judicial process, lalo na sa mga witnesses na kailanganin ng prosecution? So, bakit pa natin i-export? Bakit pa natin doon pa tayo sa ICC? So, masakit talaga yan. Kahit na hindi si President Duterte, kahit na hindi si Senator Bato, kahit na hindi si Senator Bongo o yung mga generals, kahit pa sila, kahit pa kung mangyari yan kay President Marcos someday, kung mangyari yan sa ibang mga officers ng ating administration ngayon, ako mismo, in my personal capacity, I will oppose that kasi as a Filipino, I will be ashamed. It is an embarrassment to claim that we have laws and then we cannot enforce our laws here in our country, and we need foreign tribunal to try cases na nangyari sa ating bansa. Yan ang prinsipyo diyan na aking kinatatayuan. Opo. Kasama. Attorney, napapanahon na ba na manindigan o magsalita na rin ang Korte Suprema ukol dito? Ito pang sa issue na sinasabing medyo may problema sa ating judicial system sa ating bansa kaya hindi madinig ito. Maliban pa ito doon sa hinihiling din na maglabas na ng desisyon ng Korte Suprema doon sa mga unang petisyon pag-question, no? Kasi halos isang taon na and meron na namang mga co-perpetrators na maaring sapitin din yung sinapit ng dating Pangulo at nagkakaroon pa ng debate hanggang sa kasalukuyan kung tama ba o mali yung ginawa ng gobyerno kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unahin ko lang muna yung sa Supreme Court na dapat na bang manindigan sila ukol nga po dito sa pahayag ng gobyerno na may problema sa ating justice system, Attorney. As a lawyer, kasama Admar, I have the highest respect sa ating Supreme Court. And I believe that the Supreme Court, in a right time, they will make a judgment kasi alam na nila yung urgency of the situation. And I don't want to pressure the Supreme Court because the Supreme Court knows better. And I believe that the Supreme Court, the present justices of the Supreme Court, are cognizant of the reality, urgency of the situation. And soon, I believe they will make a ruling. Opo, no? Kasi halimbawa, doon po kay Senador Bato de la Rosa, no? Na alam naman natin yung talagang reason kung bakit hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa talaga siya lubusan na nagpapakita sa publiko dahil nga doon sa nabanggit na mayroong arrest warrant. Though, meron pong inilabas na desisyon ang Korte Suprema. Pero kung pakikinggan mo kasi itong pahayag ng atin pong gobyerno, no, ng palasyo, firm sila na kung ano yung nangyari or nagawa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, maaari din
na gawin dito po sa sinasabi kung if ever meron nga warrant of arrest. Tapos ngayon, ito na naman si Senador Bongo at iba pa po, attorney. Kumbaga, nakikita nyo na rin na hinug na para maglabas ng desisyon ng Korte Suprema, lalo na doon sa petisyon na nagko-question po sa paghuli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan nga, I'm praying that the Supreme Court will soon make a ruling sa pending petition na pinafile ng mga Duterte family. I think ang nag-handle dyan sila dating Secretary Panilo. So that is already ripe for resolution. And that ruling may be a guidance to the case of Senator Bato and Senator Bongo. Kailangan yan ngayon na ang ruling na yan kasi sayang kahit sabihin ng Supreme Court na walang jurisdiction ang ICC, walang responsibility ang gobyerno, pero kung makuha na, so maging moot ang academic na sa tingin, paano ba yan? Hindi naman ma-enforce yung judgment natin doon sa ICC. Ang atin na lang na, kung in the event na may judgment yan in favor of the petitioners, that would be a judgment to compel our present government in order to bring back PRRD home to bring back PRRD to our country. So ngayon, I'm following your premise. Hinug na yan kasi para hindi maging sayang naman. Kasi mayroong principle na pag makuha na, malakapta, yung bono didn't text yung kahit na wrong capture, wrongful capture but detention is valid. Parang gano'n ang mga prinsipyo na in fact wala na yan sana sa ating present na international norms. Pero yun na, nakuha na. So sayang naman. So maganda ngayon na hindi pa na-implement yung arrest warrant. Kung mayroon mga arrest warrant, the Supreme Court will finally make a ruling as to the issues involved in the case. Number one, yung jurisdiction talaga. At saka yung mayroon bang karapatan o mayroon bang obligasyon ang isang state to the ICC na wala namang membership ang state nito. Opo, ito pong mga Attorney, ito pong mga pangyayari ngayon, lalo na yung sinapit po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Parang nakastand pa rin po ba siya sa polisiya ng atin pong gobyerno? Hindi po ba, pag meron po tayong mga kababayan sa ibayong dagat na halimbawa nagkasala sila doon, di ba may mga pagsusumikap pa nga na gusto dito na lang, meron pa nga mga request, di ba, na pauwiin na lang, grabe yung pagdepensa natin sa mga Filipino. Humanitarian reason. Opo, may mga ganyan. Pero yung pinaka-recent nga, itong doon sa Indonesian, nga pinatawan na nga ng parusang kamatayan, nagsumikap talaga. At sinabi dito na lang iserve dito pero dito sa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, parang isinubo pa, inihain pa po, attorney. Wala man lang intervention talaga na, tingnan muna natin, ano bang batas dito? Dapat ba siya diretso doon o haharap muna sa judicial authority dito sa bansa? Kumbaga dito sa pulisiya na ito ng gobyerno, medyo hindi rin stable po, attorney. Stable yan sa kanila kasi yan talaga ang pakay nila, politika, to decimate the Duterte's followers, in the case of Bato and Bongo, and to eliminate the Duterte's. By all means possible, hopefully, yan lang sana. Sana hindi pa darating pa sa yung pinaka-ultimate pa na, I cannot name it, but yung pinaka-ultimate pa na option. Sana andyan lang, kaso-kaso lang. Pero, yun nga, they are consistent sila kasi politika man talaga ang motibo nito. At kung walang politika ito, sabi ko nga, our country is assertive. Magkaawa yan, lahat ng mga diplomatic initiatives gagawin. Kahit na nagkasala na talaga sa ibang bansa, gawa ng paraan para maibalik dito sa ating bansa. Kahit na ang crime ay committed doon sa country na yan, wala tayong jurisdiction. In fact, ang ating embahada ay sumisikap yan na mapagbigyan ng lahat ng mga legal assistance at kung po pwede,
pwede bigyan ng clemency para ibalik sa ating bansa. Yan talaga ang gagawin ng bansa kung walang politika. Pero pag politika, kahit walang kasalanan, kahit pa at the expense of our sovereignty, at the expense of our constitution, basta ma-achieve lang ang political goal, gawin na lang lahat. Yung bang Machiavellian principle, Admar, na the end justifies the means, yan ang masakit ngayon. Kahit anong paraan, basta makuha namin ang gusto, foul or fair means, gawin namin. So ngayon, kahit foul na ang gawin nila, they will do it. Wala silang takot sa tao, walang takot sa Diyos. Iwan ko anong nangyari sa ating bansa ngayon. Opo, attorney, huli na lang mula sa akin po, no. Sapat na po ba yung mga ganap sa kasaysayan po natin? Na meron po tayong mga dating pinuno, mga presidente, mga vice-presidente po na sinampahan ng kaso after ng kanilang termino. Napakarami na pong mga individual na humarap po sa korte, dumipensa po. Kumbaga, itong ginawa ng kasalukuyang administrasyon na isinubo mismo doon sa banyagang korte ay tila malinaw na bang pambabastos talaga sa judicial system natin? So wala pa sa pamabastos. Kung mayroon pang term diyan na worse pa sa pamabastos, yan na talaga pinaka-appropriate na term sa ginawa nila ngayon sa ating bansa, sa ating judicial institution, sa ating mga tauhan, tayo, Pilipinos. Kasi kahiya-hiya itong ginawa nila. This is un-Filipino. Well, pinaka-brutal itong ginagawa nila. Mafioso style ito. Parang mafia na walang kinikilala na batas, walang kinikilala na rules. Basta kung anong gusto nilang gawin, kunin nila. Yan nga, by all means, the end justifies the means ang kanilang guiding light nito. Para tayong bumalik tayo sa tribalism nito, Admar, dapat at this time sa ating development as a country, dapat sana yung rule of law ay naging kuan na sana yan. Yung evolution sana ay it will strengthen, ma-reinforce yung ganun. Pero ngayon, parang wala nang batas-batas ito.